Ay, magandang gabi pong muli sa ating pagpapatuloy sa ating talakayan, sa ating daily devotion. Medyo naiba lang ang ating oras simula sa araw na ito para mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga estudyante na umuwi ng late na. Most of the students ay nakasama natin dito sa Touching Lives ay alas 7 ng gabi ang uwian. Kaya napilitan tayong i-adjust ang ating schedule. So nawa ay, at syempre yung mga nanay din nga ay busy sa pag-aasikaso at pagsundo sa kanilang mga anak. So nawa ay kahit late na ay makapag-join pa rin kayong lahat at magkasama-sama pa rin tayo sa ating pag-aaral. Kayong hindi naman po pwede, pwede namang i-review ang ating mga recorded na video devotions natin. Salamat po. So tayo magpapasimula at magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Magandang gabi Ate Alma at sa buong pamilya ninyo dyan sa Unido family. Salamat po sa inyong maagap na pagsama. So tayo ay ngayong gabi ay nasa huling bahagi ng chapter 37 ng Isaiah. Isaiah chapter 37 verses 36 to 38. Ito ang huling bahagi ng kabanata at pagkatapos nating ma-discuss ang nilalaman ng tatlong talata na ito, ay bibigyan natin ng kaunting summary at paglalapat ang ating mga napag-aralan sa kabanatang ito. Okay, bago po tayo magpatuloy, samahan po ninyo ako muli sa ating pananalangin. Mag-pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila at tunay na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli Panginoon sa gabing ito, sa iyong pagkakaloob ng araw ng oras na kapag kami ay makapag-aral. Muli mo kaming samahan at gabayan sa pagtalakay namin sa mga aralin na itinakda mo sa amin sa gabing ito. Matuto kami at makita namin kung gaanong kabuti ka, gaanong kadakila ang iyong ginagawa sa iyong mga anak. Tulungan mo kami pagpalain, samahan mo ako Panginoon, maituro ko po ng maayos ang mga salita na ito at matuto ang bawat isa. Ikaw po ang mangusap sa mga kapatid namin na nasa iba't ibang lugar na maka-join sa talakayang ito, bagamat ito ay panibagong time slot. Samahan mo po kami Ama. Amin po tinatagubilin sa iyong lahat ng ito Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tayo po ay magtutuloy. Kagabi nga ay natalakay natin ang 33, 34, and 35. So ngayon tayo ay nasa huling tatlong talata, verses 36 to 38. Ang 33, 34, and 35 na tinalakay natin kagabi ay sumasakop doon sa protection na gagawin ng Diyos o ginawa ng Diyos sa mga Israelita sa Juda laban sa kanilang mga detractors o doon sa bayan ng Assyria na nagtangkang sumakop sa kanila at sila ay pinilit na pabagsakin. Natutunan natin kagabi yung hatol na ibinigay ni Yahweh sa mga Assyrians. At sabi nga doon sa verse 33 ay hindi siya makakalapit sa lungsod na ito, ni isang palaso ay hindi niya magagamit laban dito. Walang magagawa si Sinakiribo, ang bayan ng Assyria, laban sa Juda. Magandang gabi, Esther Irene. Salamat at naandyan ka sa ating pag-aaral. And then sabi doon sa verse 34, saan man siya magdaan papunta dito, doon rin siya daraang pabalik. Hindi na siya makakapasok sa lungsod na ito, sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh. Sa 35, ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa lingkod kong si David. Ayan, so makikita natin dito. Magandang gabi Abigail, salamat sa iyong pagsama. Ayan, sana ay maka-join din ang mga ibang kasama mo pa dyan sa bahay. Yun nga, makita natin dito yung napakatinding proteksyon ng Panginoong Diyos sa Juda. Yung isa sa pinakamakapangyarihang bayan nung panahon na iyon, ang Assyria, ay walang magagawa dahil na andoon ang total protection, ultimate protection ng Diyos sa kaniyang mga tao at sa kaniyang bayan.
walang masabi yung ipinagmamalaking kalakasan, kapangyarihan at kagalingan ng Assyrians, particularly ni Haring Sennacherib, ay mababaliwala lahat. At napakaganda dito ng binabanggit sa talatang 35, ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa akin for the glory of God at sa lingkod niyang si David. So, hindi makikita natin dito na hindi binanggit ang pangalan ni Hezekiah. So, consistent ang Diyos, ang lahat ng kanyang ginagawa ay bilang pagpaparangal sa nag-iisang hari na nagbigay ng karangalan sa kanya. Ito ay si Haring David. Yan. Sa talatang ating pag-aaralan sa gabing ito, ang talatang 36, 37 at 38. Ang sabi dito sa 36, ng gabing iyon, pinatay ng anghel ni Yahweh ang may 185,000 nakawal na taga-Assyria sa loob mismo ng kanilang kampo. Kinaumagahan, naghambalang sa kampo nila ang mga bangkay. Dahil dito, umuwi na si Sennacherib at doon na tumira sa Ninive. Minsan samantalang sa 38, minsan samantalang sumasamba siya sa templo ng Diyos-Diyosan niyang Sinisrok, pinatay siya ng dalawa niyang anak na sina Adramelech at Sarezer sa pamamagitan ng espada. Pagkatapos tumakas sila at nagtago sa bundok ng Ararat. Humalili kay Sennacherib ang anak niyang si Esarhaddon. Ayan, so ito na yung culmination, ito yung kinahinatnan ng kayabangan at ng pagmamalaki ni Haring Sennacherib. Una, wala siyang, yung binanggit, pinag-aralan natin kahapon, walang naging kapangyarihan yung kaniyang galing. Walang nagawa, nabaliwala ang lahat ng galing at kapangyarihan ni Sennacherib at ng buong Assyrians sa dami ng kanilang mga militar, ng kanilang mga sundalo, pawang malalakas at well-trained, no? Pero wala itong nagawa dahilan sa proteksyon na ginawa ni Yahweh. At ito ang isang nakakatuwa dahil kontrabida, dahil masama ang sistema ng Assyria. Sila hindi sumasamba kay Yahweh at nilait pa nila ang Diyos at si Haring Hezekiah. Yung 185,000 kawal, napakadami nito, 185,000 na military, pawang train, parang magagaling, ay pinatay ni Yahweh sa pamamagitan ng anghel doon mismo sa loob ng kanilang templo, sa loob ng kanilang kampo, hindi templo. Makikita natin dito yung kawalan ng kakayahan, kawalan ng kagalingan. Nabaliwala ang lahat ng galing at ipinagmamalaking kayabangan o kagalingan ng mga Assyrians. Hindi sila nakakilos, hindi sila nakalabas sa kanilang kampo at doon mismo sila ay pinatay na. So ito'y nagpapakita ng napakatinding kapangyarihan ni Yahweh, ng Diyos, no? Walang magagawa ang sinuman pag niloob niya. Ang mga talatang ito'y sumasakop sa ginawang paghihiganti o pagpaparusa ni Yahweh kay Sennacherib dahil sa kaniyang kataasan at kayabangan, maging ang ginawa niyang panlalait sa Diyos at kay Hezekiah. Ito rin ay katuparan ng sinabi ni Yahweh sa talatang 29 na ibabalik siya sa kanyang pinanggalingan. Ang itinira lang ng anghel ay si Sennacherib. Sumasakop din ito sa pagtatagumpay ng mga Israelita dahil sa tulong ng Panginoong Diyos. Nagpapakita muli ng soberanya at kapangyarihan ng Diyos at kontrol sa lahat ng sitwasyon. Ang mga kaganapang ito ay lumalarawan din ng pagbagsak ng pagmamataas ng mga Asyriano, isang makapangyarihang imperyo na sumakop at nagpahirap sa napakaraming bayan, rehiyon at mga tao. At sa pagkakataong ito ay inubos ng Diyos sa pamamagitan lamang ng isang anghel, at ang kanilang mayabang at makapangyarihang hari ay pinatay ng sariling anak. Isang kasadlak-sadlak, isang napakapangit na kamatayan, rebelyon ng kaniyang sariling mga anak. Ayan. Okay.
So, sa talatang 36, yun nga, yung 185,000 ay pinatay ng anghel ng Diyos. Walang binanggit kung ilang anghel ng Diyos ang bumaba. Pero makikita natin dito yung walang hangganang kapangyarihan. Agad-agad ay naubos ang mga tao, hindi na gumamit ng anumang sandata. Wala nang binanggit dito. At yung mga Israelita ay effortless. Wala silang anumang naging pagkilos. Agad-agad sila ay nanalo. Ang talata ito ay bahagi nga ng makasaysayang ulat ng pagkubkob ng Assyrian sa Jerusalem. Sinalakay ni Sennacherib ang Sennacherib ng Assyria ang Juda at kinubkob ang Jerusalem sa pag-aakalang madali niyang masasakop ang lungsod. Gayunpaman, si Haring Hezekias ng Juda ay humingi ng tulong kay Propeta Isaias at nanawagan sa Diyos para sa kaligtasan. At ito nga ay tinugon. Bilang tugon sa kanilang mga panalangin, nagpadala ang Panginoon ng isang anghel upang patayin ang hukbo ng Assyria na nagresulta sa mahimalang pagliligtas sa Jerusalem. Ang konteksto ng talatang ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Juda na binibigyang diin ang tema ng banal na pagpapalaya at ang kapangyarihan ng Diyos sa harap ng napakatinding pagsubok. Hindi simple ang naranasang pagmamalabis ng Juda, ng Israelita, sa kamay ng mga Assyrians. Pero eto, dahilan sa kanilang pagkapit, pananampalataya, pananatili sa Panginoong Diyos, napakasimple ng kanilang naging pagkapanalo. So ito'y maging aral at maging babala sa ating lahat ay dapat na manatili sa ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Higit pa rito, ang talatang ito nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng kahihinatnan ng pagsalangsang sa Diyos at sa kanyang piniling bayan. Ang Assyrian na mayabang na lumaban sa Panginoon at nagbanta na ibabagsak ang Jerusalem at nilait pa mismo ang Diyos na sinabing hindi kayang ipagtanggol ng Diyos ng Israel ang kaniyang bayan. Sa huli ay natalo at naging mga patay na bangkay. Mga bangkay, pawang naging bangkay. Ito ay nagsisilbing isang babala na kwento ng kawalang kabuluhan ng pagsalungat sa kalooban ng Diyos at ang hindi maiiwasang pagbagsak ng mga sumasalungat sa Kanya. Well, sa ating mga mananampalataya, sa ating kapanahunan, ito ay maging aral. Well, ang ginawang pagsalangsang at paglaban ng Assyrian ay malawak, hindi simple. Pero sa ating kapanahunan, maraming mga tao na even mga celebrity na kumukontra at nagsasalita ng maraming mga pangit na bagay laban sa Diyos. Sila'y nakakaranas ng kahirapan at ang kasunod sila ay mga nangangamatay. So ito po'y paalala sa ating lahat na kagaya noong binabanggit ko lagi sa inyo, igalang natin ang Panginoong Diyos, igalang natin ang kanyang simbahan, ang pulpito, ang Biblia at ang kaniyang salita. Kung maaalala ng mga kapatiran ng mga taga-Touching Lives, parang nakalipas na ilang linggo ay medyo nagbanggit ako sa inyo kasi napapansin ko na nagiging parang laro-laro ang gawain ng pagsamba. Habang nagpipreach ako, habang may nagsasalita, kulitan ng kulitan, kwentuhan ng kwentuhan, wala sa konsentrasyon, wala sa focus. Hindi ito nakakabigay kaluguran sa Panginoon. Hindi natin alam kung paano tayo hahatulan ng Panginoon sa ganiyang bagay. So, maging maingat tayong lahat mga kapatid, particularly ang mga kabataan. Yung inyong pagkanta, seryosohin at siguraduhin na mabibigay karangalan sa Panginoon. Ang buhay nating mananampalataya ay dapat magbigay ng karangalan sa Panginoon sa loob at sa labas ng simbahan. Hindi lang tayo nagiging mabuti, nagiging mabait pag tayo nasa loob ng church, pag oras ng worship service o kaya ay pag umaawit o nagpa-practice. Dapat daladala natin ito hanggang sa labas ng simbahan. Lalo na ngayon, itong mga kabataan ay nasa eskwelahan na uli. So, dapat ay makita doon ang ating mga patutuo sa mga hindi mananampalataya. Iwasan natin na
talikuran ng Diyos, dahilan lamang sa panandali ang kaligayahan o kaaliwan kasama ang mga barkadang nanlalait sa Panginoon dahil baka gantihan tayo ng Diyos. So mag-ingat tayo dahil hindi nakakatuwa at hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Baka tayo bigyan ng babala, baka tayo ay biglang hatulan, hindi natin kayang mapigilan ang mga bagay na iyan. Ang susi sa lahat, maging sentro ng buhay natin ang pagpupuri at pagbibigay ng karangalan sa Panginoon. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay naghahayag ng makapangyarihan at dramatikong paglalarawan ng banal na interbensyon o pakikialam ng Diyos para mapalaya ang kaniyang bayan. Again, sumusukat ito sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang soberanya. Alam nating lahat na walang magagawa ang sino man laban sa ating tunay na Diyos. At kung tayo'y lalayo sa Kanya, ay ganoon din, hindi rin tayo magtatagumpay. Yan. Binibigyan diin pa rin ito ang tema ng pananampalataya. Ang tagumpay laban sa kasamaan at ang sukdulang tagumpay ng kaharian ng Diyos na ginagawa itong isang makabuluhan at matibay na sipi sa salaysay ng Biblia. Ang bahaging ito, yung binabanggit itong pagkatalo ng Assyria ay isang napakalaking bahagi ng kasaysayan na maaaring maging halimbawa at modelo ng lahat ng tao noon, ngayon at sa hinaharap pa. Sa talatang 37, ito naman ay nagtatapos sa salaysay ng pagbagsak ng hukbo ng Assyria habang tinangka nilang sakupin ng Jerusalem. So ito'y pagpapatuloy, no? Yung verse 37 ng kamatayan. At ang sinasabi nga doon, si Sennacherib ay hindi pinatay ng anghel dahil may nakatakdang paraan ang Diyos kung paano siya mamamatay. At dahil siya na lang ang naiwan ng buhay, wala na siyang magagawa. Wala na yung kanyang kapangyarihan. Yung napakaraming taong kumikilos para sa kanya ay nangawala na, nangamatay na. Kaya siya inatakot. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa iyong pagsama kahit late na tayo. Siya'y natakot at siya'y umuwi sa kaniyang bayan. So ito yung binabanggit sa verse 29 na siya'y uuwi, babalik sa kanyang pinanggalingan. Ang pinanggalingan ni Sennacherib ay ang Ninive. So pamilyar tayo sa lugar ng Ninive. Ito yung nababasa natin sa aklat ni Propeta Jonah. At ito nga ang lugar kung saan inutusan ng Diyos si Jonah na magbahagi ng ebanghelyo. Pero siya ay nakipaglaban at umayaw sa utos ng Diyos. Pero bandang huli, wala naman siyang nagawa. Ang Ninive ang sentro o capital city ng Assyria. At ang mga tao dito ayon sa kasaysayan ay mga malulupit na tao. Kasama siguro yung lahi ni Sennacherib. Meron ako isang nabasa, ang mga tao dito ay binabalatan daw ng buhay ang mga alipin nila o ang mga Israelita. Kaya galit na galit dito si Jonah kasi malulupit ang mga Assyrians o ang mga taga Ninive. Ayan. Okay, sa naunang mga talata, makikita natin na si Sennacherib ng Assyria ay nagpadala ng nagbabantang liham kay Hezekiah. So alam na natin yung kasaysayan, binantaan niya ang Juda, ang hari ng Juda na si Haring Hezekiah. At ipinakita niya dito na napaka makapangyarihan ng Assyria. Isang kwento ng pananampalataya ang ating nasaksihan dito, yung matinding pasensya at pagpapakumbaba ng mga Israelita. Hindi sila sumagot, hindi sila lumaban, sa halip ay nanatili sila sa pananampalataya sa Panginoong Diyos kay Yahweh. At si Haring Hezekiah bilang pinuno nila, ganun din ang nangyari. At napag-aralan natin makalipas na panahon na ang naging armas ni Hezekiah ay ang kaniyang pananampalataya, ang kaniyang mataimtim na pananalangin at pagdulog sa Panginoong Diyos, ang paghingi niya ng kapangyarihan sa Diyos o ng kaparaanan ng Diyos para sila ay iligtas. At ganun nga ang nangyari. Yung mga hula laban kay Sennacherib ay nangyari dito sa verse 37. Muli ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng magulong yugto
ng kasaysayan na ito, yung chapter 36 and 37. Si Sinakerib na mayabang ay nawalan ng kapangyarihan at parang isang basang sisiw na takot na bumalik sa kaniyang bayan. Subalit akala niya mariligtas siya doon, pero ang masakit nito, ultimismong yung kaniyang mga anak ang pumatay sa kaniya. Okay. Ating makikita dito kung paanong kumilos ang Diyos laban sa mga taong lumalaban sa kaniya. Okay, sa talatang 38, ipinahayag naman ang katapusan ng buhay o kamatayan ng Sinakerib. Siya'y pinatay ng kaniyang mga anak habang siya'y sumasamba sa templo ng Nisroch, at ang kaniyang anak na Isarhadon ang humalili sa kaniya bilang hari. Pero mo, panahon na siya'y nananalangin at nagdadasal, sumasamba sa kanyang Diyos, tapos siya ay pinatay. Again, ito'y nagpapakita ng kawalang kapangyarihan o kakayahan ng kanyang Diyos na siya ay ipagtanggol. Hindi siya nabantayan. Nangyari yung sinasabi niya na hindi kayang ipagtanggol ni Yahweh ang Israelita. Samantalang ito ang nangyari sa kanya, hindi siya kinayang ipagtanggol ng kaniyang Diyos-Diyosa na tinawag na Nisroch. Ang mga temang nasa talatang ito ay sumasakop sa banal na paghatol, pananampalataya at ang soberanya ng Diyos. Ang pagpaslang kay Sinakerib ng sariling mga anak ay makikita bilang katuparan ng hula ni Isaias na nagbabala kay Sinakerib na siya ay matatalo at mapapahiya sa kamay ng Diyos. Ang kaganapang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng kontrol at kapangyarihan ng Diyos sa mga gawain ng mundo at ang kaniyang kakayahang magdala ng katarungan at paghihiganti. Itinatampok din ito ang kahalagahan ng pananampalataya at panalangin sa panahon ng kagipitan. Kaya huwag tayo mag-aatubiling manalangin, lumapit sa Diyos sa panahon na tayo'y gipit na. Pero syempre hindi naman dapat ang panalangin ay hindi dapat kung panahong gipit ka na lang. Dapat ang panalangin ay kahit sa maayos na sitwasyon, nananalangin tayo. Dapat lagi nating kakausapin ang Panginoong Diyos. Okay, so wag natin gagayahin yung kultura ng mundo na pagka buhay pa ang tao ay hindi pinapansin, hindi iniintindi, tapos pag namatay na, pag nasa ataol na, saka lalapit at magkakanta iyak, baliwala na yon. Dadalan pa ng bulaklak at kung ano-ano, sasabihan ng kung ano-ano, para ka lamang nagluloko noon. So useless yon. So ang ibig sabihin nito, ang ating paglapit sa Panginoon ay hindi sa panahon ng dulo, hindi sa dulong panahon lamang. Dapat ay sa bawat bahagi ng buhay natin, lumapit tayo sa Panginoon at siya ang magbibigay ng lahat ng pagpapala sa atin. Okay. Muli, ang simbolismo ng talatang ito ay maaaring bigyang kahulugan sa maraming antas. Si Nisroch, ang Diyos na binanggit sa lata, isang Diyos na sinasamba ng mga Assyrian na nauugnay sa agrikultura at araw. Ang katotohanan na si Sinakerib ay pinatay habang sumasamba sa huwad na Diyos ay nagpapakita ng kawalang kabuluhan ng pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan at mga huwad na Diyos. Ayan. Naalala ko yung parada sa Quiapo. Nandito si Princess, ito sumasama to sa posisyon ng Nazareno nakikipag-akyatan nito dati. Joke lang. Biro mo, halos nagkakasakitan at ang iba doon ay baka may namamatay na inaatake para lamang makahawak doon sa itim na Nazareno. Alam naman natin na wala namang magagawa iyon. Ano po, ayan. So, maling-mali ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang pagpaslang kay Sinakerib ng kanyang sariling mga anak ay may simbolismong kahulugan. Sa mga unang kultura ng silangan, ang pagpatay sa isang hari ng sarili niyang mga miyembro ng pamilya ay tinuturing na isang kahiyahiyang gawa. Kahit naman sa kasalukuyan ngayon, nakakahiya na yung anak mo pa na pinalaki mo, inalagaan mo, ibinigay mo lahat ng posibleng pangangailangan, badang huli magiging suwail sa'yo.
Ayan, so ating suriin ang mga ganyang bagay, ang mga sitwasyon. Nakakalungkot ang mga ganoong sitwasyon na kaya dapat tayo maging maingat. Ito'y aral sa ating mga magulang kung paano natin tuturo at gagabayan ng ating mga anak. Yan. Okay. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay nagtataglay ng malalim na espiritual at makasaysayang kahalagahan na nagsisilbing isang makapangyarihang patutuo sa soberanya at katarungan ng Diyos. Ipinaaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya at panalangin sa panahon ng kaguluhan at ang kawalang kabuluhan ng pagtitiwala sa huwad ng mga Diyos at mga Diyos-Diyosan. Ang pagpaslang kay Sinakerib ng kanyang sariling mga anak ay nagsisilbing simbolo ng banal na paghihiganti at isang malakas na pagpapakita ng kahihinatnan ng pagmamataas at pagsuway. Ang talatang ito ay patuloy na nagsisilbing pinagmumula ng inspirasyon at pampatibay loob para sa mga mananampalataya na nagpapakita ng pangmatagalang kaugnayan at kapangyarihan sa mga binabanggit na tema ng Biblia. Okay, so salamat din ang ating katapusan sa verse 38. Bago tayo lubusang magwakas, ating bigyan ng pinaka-conclusion o pagtatapos ang dalawang kabanata na magkaugnay at magkadugtong na ating tinalakay. Ito yung chapter 36 at chapter 37. Ang sabi nga, ito ay magkadugtong na mga kabanata na tumalakay sa pagtatangka ng Assyria na lupigin at bihagi ng bayan ng Juda, gaya ng kanilang ginawa sa Israel o doon sa hilagang bahagi ng kaharian ng Israel o kaharian ng Diyos, na kaharian na ng mga tao ng Diyos. Sa mga kabanatang ito ay napag-aralan natin ang panlalait ni Sinakerib sa bayan ng Juda, sa kanilang hari at sa Diyos mismo kay Yahweh. Gumamit sila Sinakerib at Rabsake ng iba't ibang estratehiya at panlilinlang upang mapanghina ang pananampalataya ng mga Israelita kay Yahweh, upang hindi nila sundin ang mga utos ni Haring Hezekiah at sa huli ay mapabagsak ang kaharian ng Juda. Subalit, natutunan natin kung paanong nanindigan at kumapit si Hezekiah sa kanyang pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Sa halip na matakot at mag-alala, wala siyang ibang ginawa kung hindi lumapit kay Yahweh sa pamamagitan ng pananalangin. At dahil dito, tinugon ni Yahweh ang kaniyang kahilingan. Pinuksan ni Yahweh ang mga Assyria at sa isang pinakasimpleng pamamaraan sa pamamagitan ng anghel sa loob mismo ng kanilang kampo. Sa nakalipas na 2 kabanata, nakita natin ang kababaang loob ng mga Israelita at ang hindi matatawarang pananampalataya at pagkapit sa Panginoong Diyos. Ang mga ito ay isang napakabigat at napakainam na modelo na mahalagang maunawaan at maintindihan nating mga mananampalataya sa ating kapanahunan. Yung pananampalataya, yung pagkapit sa Diyos, yung pananatili at paghingi ng pag-asa sa biyaya ng Diyos ay napakalaking bagay nito. Ito lang naman ang hinihingi ng Diyos sa ating lahat. Sabihin natin ito yung kapalit sa pagliligtas sa atin. Pero yun ang napakalaking bagay. Sino ba ang makikinabang, hindi ba at tayo rin? Ang 5 mahalagang mensahe na dapat nating matutunan sa kabanatang 36 at 37. Meron akong naitalang 5 dito. Una, ang kasamaan at pagiging sakim ng tao ay nagdadala sa kanya sa lahat ng uri ng kasamaan. Pagiging sakim, pagiging masama. Dadalhin siya nito sa kasamaan, panlalait at mga maling gawain upang makamit lamang ang kanyang sariling pangarap o kagustuhan. Pangalawa, okay, sabi doon, so huwag tayong maging sakim, huwag tayong maging masama. Ang lagi nating gagawin at iisipin ay kung saan tayo makakapagbigay ng karangalan sa Panginoong Diyos. Magandang gabi, Pastor Claude. Salamat sa ipong pagsama, bagamat kami nasa huling bahagi na, natapos nating talakayin ang mga talata na naka-schedule sa gabing ito.
Pangalawa, ang pagkapit ni Hezekiah sa kanyang pananampalataya kay Yahweh. Ang resulta nito ay ang pagsunod at pagrespeto sa kanya ng mga Israelita. Makikita natin dito yung halimbawa, yung modelo ni Hezekiah. Dahilan sa kanyang paninindigan, yung pagkakaroon ng firm faith, nanampalataya siya sa kay Yahweh at hindi siya natinag, maging yung mga Israelita ay sumunod sa kanya. So ito'y tumutukoy sa kakayahan at impluwensya ng isang leader. Pag ang isang leader ay may dedication at commitment sa kanyang ginagawa, posibleng sumunod sa kanya ang mga tao. Ang mga sumunod na hari sa kanya at ang mga naunang hari sa kanya ay wala ng ganitong commitment, wala ng ganitong firm na paninindigan, kaya nagkaloko-loko sila. Well, sana sa panahon natin ngayon ay ganito rin ang matutunan ng mga tao. Kasi ang kalimitan na nalarawan ng mga simbahan ay talagang nakakalungkot. Mga pastor lang ang kumikilos, mga pastor lang ang gumagawa. Kaya maraming mga bagay na hindi napapagtagumpayan ang simbahan. Okay. Ang pangatlo, ang pagrespeto niya sa otoridad ng lingkod ng Diyos. Ayan, isang bagay na hahangaan natin kay Hezekiah. Pwede namang manalangin si Hezekiah, nananalangin siya ng direkta kay Yahweh at alam niyang tumugon. Alam natin lahat na tumugon si Yahweh. Pero isang bagay na makita natin dito ay nirespeto niya pa rin si Propeta Isaiah. Nagpadala siya ng sulat at doon niya pa rin pinadaan. Hindi niya nilampasan, hindi niya binaypas, hindi niya binaliwala ang lingkod ng Diyos. Again, sana ito ay matutunan at magawa ng ating mga kapatiran sa panahon ngayon. Nawa ay makapagbigay tayo at makita natin ang pinakamagandang refleksyon nito at application sa ating mga buhay. Ang pang-apat, ang pagnanais ni Hezekiah na makilala ng mundo o nung lahat ng tao sa iba't ibang lugar ang kapangyarihan ni Yahweh at magdala sa kanila ng testimonya ng kaparehong pananampalataya. So this is a proof that God exists. This is a proof that God is sovereign and powerful. Hindi lang sinarili ni Hezekiah ang kaalaman sa kapangyarihan. Gusto niyang ipaalam sa buong mundo. Muli, nawa tayong mga mananampalataya ay may ganito ding layunin na gusto nating ikalat, ipakita, ipakilala ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa lahat ng tao. Particularly, ito yung mga estudyante natin, may klase na naman and probably most of your classmates ay hindi mananampalataya. So, dito na pwedeng matupad yung lagi ninyong hinihiling sa panalangin na yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay makakilala na. So, this is now your chance na ma-share ang Ebanghelyo. Kung kailangan nyo ng tulong ko bilang pastor, ay nandito lang ako. Matagal ko na kayong hinahamon sa mga ganiyang bagay. Okay? Hindi yan madali, alam kong mahirap. So kaya tayo ay isang iglesia, isang pamilya, magkakatulong-tulong tayo sa gawain na iyan. And finally, yung panglima, muli ang soberanya ng Diyos, ang nananatiling pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito ang pundasyon ng lahat ng otoridad at kapangyarihan sa mundo. Without understanding the sovereignty of God, ay para kang hindi nakaunawa ng katotohanan ng kaligtasan. Pag hindi mo naunawaan ang soberenya ng Diyos, parang hindi mo na rin kilala ang Diyos. Kaya maraming tao sa kasalukuyan, maraming mananampalataya na sugar coating ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Hindi nila totally kilala ang Diyos kasi hindi pinag-aaralan sa kanila yung salitang sovereignty. And they don't even know what is the meaning of sovereignty. Nawa tayong lahat na nakikinig dito, particularly dito sa Touching Lives, naway alam na natin totally ano ba yung sovereignty or soberanya ng Diyos. That is His authority. Kung meron pa kayong question sa bagay na yan, welcome naman po kayong magtanong para maunawaan natin. No? Okay. Ang mga mensaheng ito ay dapat na maging basihan natin sa pamumuhay at pagsunod sa Diyos. Gawin natin ang tama at makapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Gawin nating modelo ang ating mga natutunan sa chapters 36 and 37. Napakaganda ng lesson
na naibigay nito sa atin. Okay, sa panghuli, bigyan natin ng practical na aplikasyon o paglalapat ang mga kabanatang ito. Una, lumingon sa Diyos sa panahon ng krisis. Tulad ni Hezekiah, dapat tayong bumaling muna sa Diyos kapag nahaharap sa napakabigat na hamon. Nagtiwala siya sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Tayong lahat na mananampalataya. Kaya tayo ba'y ganitong pag-aaral upang lalo nating makilala ang Diyos at lalong sa Kanya tayo humingi ng tulong. Lalong sa Kanya tayo magtiwala, hindi sa kung kani-kaninong tao o mga sitwasyon o organisasyon. Pangalawa, humingi ng makadiyos na payo. Godly advice or divine advice. Sa mga mahihirap na panahon, humingi ng patnubay sa mga nakasalig sa salita ng Diyos. Kung paanong hiningi ni Hezekiah ang payo ni Isaiah. Bigla ko naalala si Kuya Bob, sa mga panahon siya'y nagugulumihan na nagigipit at hindi alam ang desisyon, ang tumulong sa kanya para ma-realize ang pagkatawag ng Panginoon ay yung salita mismo ng Diyos. Yun ang nagbibigay ng karunungan sa ating lahat. Nawa tayong lahat ay ganyan. So, particularly again, i-address ko ang mga kabataan, kung sino mang kabataan na nakikinig dito, bawat desisyon na inyong gagawin dapat ay nakabase sa salita ng Diyos. Ito man ay relasyon, ito man ay pagsagot sa mga nanliligaw o sa panliligaw, dapat lahat yan ay grounded, no? Yan man ay pagdidesisyon sa kurso, sa pag-aaral, trabaho, o lahat ng aspeto ng buhay dapat ay nakabase sa salita ng Diyos. At syempre, hindi lang naman kabataan, lahat, mga nanay, mga tatay, at lahat na nakikinig dito, at lahat ng tao, wala tayong ibang pwedeng maging basihan o wala tayong ibang pwedeng hingian ng payo o maging pundasyon kung hindi ang salita ng Panginoon. Ito ang basihan natin sa ating pagkilos. Gaya ng binabanggit sa Matthew 7, I think chapter 26 and 27. Ano? Ayan, i-check nyo na lang. Pamilyar naman na kayo dyan sa chapter 7. Gasgas na yan sa atin. Ang pangatlo, manalangin ng may pananampalataya. Iyan ang isang bagay na dapat nating matutunan. Marami sa panahon natin ngayon, basta lang makatungo, basta lang makapagbanggit ng panalangin, pero wala sa puso. Yung isang araw, dinidiscuss ko sa Tracy Martires. Maraming tao na nanalangin through their mouth, but not from their heart. Panalangin ng nguso, hindi panalangin ng puso. Tayo mga kapatid, ano bang uri ng panalangin meron tayo? Kahapon may nabanggit ako isa sa mga armas para tayo makapagpatuloy at manalo sa ating journey o sa ating tagisan sa ating mga paligsahan. Ang panalangin ang isang importante. Marami sa atin ay hindi naman talaga nananalangin. At nahuhuli ko kayo, minsan pag mga group prayer, habang nananalangin yung nangunguna, nagkukulitan yung iba. Ang iba ay nakatinhay lang, hindi talaga nananalangin. Paano nahuhuli? Kasi nakikita sa video. So, yun po yung totoo. At meron naman ay parang few seconds lang na nakatungo, tapos hahawakan na uli ang cellphone, para bang mas mahalaga pa yung gadget kaysa sa pananalangin. So, nakakalungkot naman ang ganong sitwasyon. So, ba't hindi natin tularan si Hezekiah? Sa chapter 38, makikita pa natin lalo kung paanong lumapit si Hezekiah sa Panginoong Diyos. Okay, magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Let us cling to His promises. Dahil siguradong hindi ito kakalimutan ng Diyos. Hindi siya nagsisinungaling. Okay, so ang ating mga kabanatang natalakay, mga talatang ito'y tumutukoy sa pananampalataya ng isang haring makapangyarihan, ang pagbagsak ng haring mayabang, at ang pagtulong at pagkupkop at soberanya ng Diyos. Napakaganda. Nawa ay natuto tayong lahat
sa ating naging pag-aaral sa kabanatang ito at naway maging modelo natin ito at inspirasyon sa ating patuloy na paglakad bilang mananampalataya upang patuloy nating mabigyan ng karangalan ng Panginoong Diyos. Ito'y applicable sa lahat ng uri ng tao. Pastor ka man, pastor ako, ang dami kong natutunan dito. Ikaw may nanay at tatay, ikaw man ay naglilingkod sa ikaw may mga umaawit, mga estudyante, negosyante, lahat na. Gawin nating halimbawa ang mga bagay na ito. Okay, ating tatapusin ang gawain at pag-aaral sa kabanatang ito. Overtime na tayo ngayon. Bukas ay sisimulan natin ang kabanatang 38 at muli ito ay sasakop muli sa kung gaanong pananampalataya mayroon si Haring Hezekiah. Kung meron kayong mga katanungan, kagaya dati, pwede naman kayong magtanong at mag-comment. Sabik ako sa tanong. Walang nagtatanong parang well, baka naman perfectly naunawaan ng bawat isang nakinig. So, pagpalain kayo ng Panginoon sa mga ganyang sitwasyon ng buhay ninyo. Okay, samahan po ninyo ako sa ating panghuling panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, sa tagumpay na ibinigay mo sa amin sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin, sa karunungan, sa kalakasan ng katawan, sa karunungan na natalakay ang bawat bagay na ito. Nawa nga Panginoon ay magsilbing modelo, inspirasyon, paalala ito sa bawat isa sa amin. At sa mga panahon na kami ay nakakaranas ng mabibigat na sitwasyon sa buhay, maalala namin ang halimbawa ni Haring Hezekiah at ang nangyaring pagkalinga at pagtatanggol ng Diyos sa kanila, na ang pinakasusi sa lahat ay ang kanilang pananampalataya. Maraming salamat Panginoon. Pagpalain mong lahat ng naandito sa talakayan na ito, maging yung makakapakinig ng video nito. Salamat po Amang Diyos, ito na papatuloy na gumabay at manguna sa aming lahat, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Salamat po sa inyong lahat. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Nawa ay maayos ang kalalagayan ng ating mga estudyante sa unang araw ng klase. At nawa ay sipagin kayo na mag-aral. No po? Nawa ay wag muna kayong mangarap ng bakasyon at holiday. Ayan. Okay. So, salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po.